Ang salita ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, "Tumindig ka, bumaba ka sa bahay ng magpapalayok, at dooy iparirinig ko sa iyo ang aking mga salita." Kaya't bumaba ako sa bahay ng magpapalayok at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. At ang sisidlan na kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira sa kamay ng magpapalayok, at muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan, ayon sa ikinasiya na gawin ng magpapalayok. Pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, "O sambahayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa ng magpapalayok na ito?" Sabi ng Panginoon, "Gaya ng putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ng Israel." Tayo ay mga putik sa kamay ng Diyos na ating magpapalayok. Dahil sa kasalanan tayo ay nasira bagamat nasa kanyang kamay. Gayunman hindi niya tayo binitiwan at itinapon. Tayo ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ginawa niya para maging panibagong sisidlan ayon sa kanyang kasiyahan. Tayo na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay dating kadiliman. Ngunit ipinarinig sa atin ng Diyos ang kanyang salita na kasama na niya sa pasimula. Nasa salita ang buhay at ang buhay ang ilaw ng sanlibutan. Nang tayo ay sumampalataya, tayo ay inalis ng Diyos sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Kaya't ngayon tayo ay naging liwanag sa Panginoon at makalalakad gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, "Magningning ang ilaw sa kadiliman," na siyang tumatanglaw sa ating mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ang ilaw na nagningning ay ang ilaw ng Diyos mismo. Ito ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa Kanya at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang liwanag ng Diyos ay tumanglaw sa ating puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang liwanag ng Diyos ay sumilid sa ating puso kahit na ito ay sisidlang lupa lamang. Ang sisidlang lupa ay walang kakayahan na maging banal. Ngunit kapag ito ay pinanahanan ng Diyos, ito ay nagiging sisidlang banal na magagamit ng Diyos para ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Sa paraang ito ay ginagamit tayo ng Diyos na kanyang sisidlan upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Kanya at hindi mula sa sarili natin. Laksan natin ang ating loob na mamuhay na banal, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang ating pagiging banal. Masusunod natin ang kalooban niya sa pamumuhay na patay sa kasalanan ngunit buhay sa Kanya, at magagawa natin ang supili ng laman sapagkat si Jesus na muling nabuhay ay nananahan sa atin. Ang pagiging banal ay pananampalataya na nagsusuko ng ating sarili sa Panginoong Hesus. Ito ay pagtalikod sa sarili, pagpasa ng ating krus at pagsunod kay Jesus. Ito ay pagsusuko sa Diyos ng lahat ng nasa ating sarili upang tanging ang Diyos ang maging lahat-lahat sa atin. Ito ay pagtalikod at paglayo sa lahat ng kalikuan. Ang nakasuko sa Diyos ay tinatanggap at iniingatan ng Diyos. Kilala ng Diyos ang mga Kanya. Gagamitin sila ng Diyos para sa Kanyang natatanging layunin. Tunay na sila ay sisidlang lupa lamang, ngunit ang nakasilid sa kanila ay ang banal at pinakamakapangyarihang Diyos. At dahil sila ay gumagawa sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, ang ginagawa nila ay mga gawa ng Diyos.
Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman ito.